Magandang gabi sa lahat ng manonood ng Karimlan Horror Stories at sana mapili itong kwentong ibabagi ko. Ako po si Kaloy, mga 25 anyos na mangyari ang nakakakilabot na karanasan ko nang dahil lang sa isang biro. Noong araw na yun, tapos na ang trabaho, nagkaya ng coworker ko na Mon at Wally na tumambay sa tindahan kasi napaga ang labas namin. Wala na kasing gagawin. Kaya pinag-out na kami ng QA staff sa factory. Napagkasunduan namin na sa sari-sari store kami tumambay bago umuwi. Si Mon ang bumili sa tindahan. Kayo na naman, Mon. Mukhang napagalabas nyo ah. Ano ba sa atin? Alin Gina, pabili po na tatlong Blue Horse at itong chippy mo. Peram na rin ang paso at pitsil. Samahan nyo na rin ang yellow. Sige. Saglit lang. Kunin ko lang yung bibilin mo. Okay, salamat. Mga alas 5 ng hapon na, masaya kaming nagkwekwentuhan ng mga kawork ko ng mga panahon na yun. May mga ilang tao sa kalsada na napagtripan pa nga namin ang mga ito. Alam mo yung voiceover? Nilapatan namin sila ng boses. Wala na ba masakyan yun? Hays, wala pa ako ligo. Susundin ko pa ang apo kong si Eugene sa kabilang mundo. Haggard na ang besi mo. Gutom na rin din ako. May kwarta ka ba diyan? Meng, saan ba tayo pupunta? Meng. Wow, lupit mo rin ha? Kaya nga tayo naglalakad ha? Para pumasok sa wood? Para magkapera? Ha? Kita mo tong tsinelas na to? Nagpalig kita sa mukha eh, ha? Pambihira naman ara eh. Ganun na lang, utang na tayo kay Aling Gina. Gutom na rin alaga ko sa tiyan. Ala eh, di na ako abot pa bukas, Meng. Parang awa mo na, Meng. Meng. Manahimik ka, please lang, ha? Meng ka na, Meng. Ginawa mo kong pusa, ha? Ha? Pusa ba ako, ha? Ay, saan ko ba nahulog ang pustiso ko? Hindi ko mahanap. Ay, preset. So nga, napagtripan namin sila na para bang kami ang nag-voice over na nilalapatan ng boses ang mga ginagawa nila. At ito naman ako na natatawa sa mga ginagawa namin. Pero sa aking pagtataka, biglang napatingin ang matandang babae sa akin. Pagkatapos kong biruin at tapatan ng boses ang ginagawa ng matanda. Nakatitig at nakakunot ang noon nito, nagalit at para bang narinig nito ang sinasabi ko. Pero ang layo namin sa kanya, sa tansya ko ay nasa mga 8 metro ang distansya namin. Napahinto ang babaeng matanda sa kanyang ginagawa na para bang may hinahanap sa kalsada kasi nakaluhod ito at palinga-linga sa kalsada na parang baliw. Ayun nga, pagtapos ko lapatan ng boses ang matanda, napatingin ito sa akin na masama, kaya bigla akong napalunok ng laway sa kaba. Dahil nga malayo ito sa akin, kaya nagtataka ako kung narinig niya nga ba ako ang mga nasambit ko. Pagkatingin ko kanila Mon at Wally na natatawa sa mga ginagawa namin, ang nasabi ko, Mon, Wally, napatingin ata yung matanda sa akin. Mukhang narinig tayo. Matandang nakaitim? Wala naman ah. Pero may matanda, hindi naman nakaitim. At yung 2 lalaki lang. At ano yung pustisong sinasabi mo? Hindi, yung matanda nga. Ayun oh. Pagkalingon ko, wala na yung matandang babaeng nakaitim. Napamura na lang ako at nagtaas ng mga balahibo ko na parang nilamig sa pagkakilabot sa mga nakita. At kinilig ko pa nga si Mon at Wally na may matandang babaeng nakaitim na nakadapa sa kalsada na parang may pinupulot. Nasabi pa ng mga mokong na humitit ba ako ng katol. Ang biro nila sa akin. Medyo napikon ako. Talagang nasabi nila na 3 lang na tao ang nakikita nila at wala ang matandang babaeng nakaitim. So ako naman palingon-lingon sa paligid. Wala talaga. Nasabi ko na lang sa isipan, ang bilis naman maglaho.
Parang multo, pero wag naman sana. Mga 5:45 PM na nun, medyo maliwanag pa ang paligid. Nang matapos kami sa kwentuhan at pagtambay, hindi na kami umorder pa ng Red Horse. Tamang shot lang kasi magmotor pa ako pauwi. Iho, pwede ba ako patid sa may tulay lang? Wala kasi ako pamasahe. Hindi ko nabenta ang mga kutsinta ko. Nadamihan na kasi. Dahil sa pag-iwas ko sa jeep, natalisod ako at tumilapon ang paninda ko. Parang awa mo na. Sa gulat ko sa matanda dahil biglang sulpot ba naman sa harapan ko. Hindi ako nakapagsalita at napatungo na lang ako na sumang-ayon na ihatid ito sa tulay. Biruin mo yun, hindi ko makita kanina tapos biglang sulpot. Pero lumawag na rin ang aking isipan na hindi siya guni-guni o multo. Hindi lang siya napansin nila mga tuwali. Napansin ko lang na mahina ang boses nito pero naintindihan ko naman kasi nakatingin ako sa bibig nito habang nagsasalita na gustong mapatid sa may tulay dahil daw natapon ang kanyang paninda. Naiangkas ko naman na matanda pero hindi lang ito humawak sa akin. Nag-alala ko na baka mahulog pero naisip ko rin na hawak nito ang kanyang paninda. Nang malapit na kami sa may tulay, nagsalita ako. La, malapit na tayo sa tulay. Walang sumasagot. Napapreno ako. Napatingin sa may side mirror. Wala na akong angkas. Wala na ang matanda. Sa kabatakbo ko, pinaharurot ko ang motor. Visit. Multo nga ba ang matanda o nahulog ko? Yari ako nito. Wala naman akong third eye. Kinabukasan, napabalik ako sa tindahan at natanong ko ang tindera. Ale, may nakikita ka bang matandang babaeng nakaitim na may dalang basket dito? Naroon. Baka tinutukoy may nagtitinda ng kutsinta. Pero nasagasaan ito, mga 3 taon na nakakalipas. May nakapagsabi na bago ito mamatay, pinupulot pa nito ang mga nahulog na panindang kutsinta. Kaawa nga kasi nabalian ata ng buto kaya nakaluhod. Diyan mismo sa harap sa nasagasaan. At may kwento ko na sa kanya ang mga pangyayaring kababalagan. Nang masabi nito sa akin ang sinapit ng matanda, napabili tuloy ako ng kandila para pagtirik siya nito at pag-alay ng dasal para sa kakatahimik na matanda. Sana lang huwag na siyang magpakita pang muli sa akin. Magandang araw. Gusto ko lang pong ibahagi ang aming karanasan ng aking kapatid na babae. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan Gardo. 60 taong gulang na at Delia naman ang pangalan ng ate ko. Nangyari po ito nung ako'y binata pa lamang sa Mindanao sa may Tubay, Agusan del Norte. Noong taong 1972 ay medyo makulimlim sa aming lugar at may kasama pang pagkidlat. Noong mga oras na iyon ay nagiinuman ng papa ko at ang kumpare niya sa labas ng bahay namin. Napakaginaw kasi ng panahon na iyon. Hindi pa patapos ang araw o nagdilim ay tapos na sila sa inuman. Pero nung paalis na ang aking ama sa kanyang pwesto ay bigla siyang tinawag ng kanyang kumpare at sinabing, "Pare, pwede bang umutang ng pera? Pangtataya ko sana sa sabong bukas." Di naman tumanggi ang aking ama at pinautang ito. Kinaumagahan ay napadaan ang kumpare ni Papa sa bahay namin. Pinansin naman ni Papa at nasabi nitong, "Pare, pasensya ka na, di ko muna mababayaran ang utang ko sa'yo. Di kasi natuloy yung sabong, bukas pa yata kasi nagka-problema eh." Ayos lang pare, bayaran mo na lang pag nagkapera ka na. Matapos ang usapan ay umalis na rin ito. Gumabi na at naghapunan na kami. Marami nga pala kami sa bahay kasi 12 kaming magkakapatid. Pagkatapos namin kumain ay nagligpit na si Ate Delia ng mga plato at nagsimulang magugas na sa kusina. Tahimik na ng gabing iyon.
At habang nagugas si ate, ay biglang may nakita si ate na may kamay na butot balat ng isang lalaki sa kanyang harapan. May bintana kasi na gawa sa kawayan na rehas sa harap ng lababo namin, kaya naman ay kitang-kita kong may tao sa labas. So ayun na nga, nakakita si ate ng butot balat na lalaki sa bintana na para bang sumisilip. Agad na sumigaw si ate sa pagkagulat. Pinuntahan agad namin si ate sa kusina at ang sabi niya ay, May tao! May tao! At nawala ng malay si ate. Lumabas kami ni Papa sa bahay, kumuha ng itak si Papa at nagsindi naman ako ng Petromax na ilaw. Wala naman kaming nakitang tao, pero may naririnig kaming tinig na para bang nasa ilalim ito ng lupa sa may tanim ni Mama na gumamela. Pilit namin hinahanap kung saan nanggaling ang tunog na iyon na parang nanghihingi ng tulong, na umiiyak na di mo maintindihan ang iyak o tawa ba ang maririnig mo. Palipat-lipat niya ang tunog na iyon, lumalakas at tumihina, minsan mabagal, minsan ay mabilis. Nakatingin lang ang mga kapatid ko sa bintana, takot na takot, mataas kasi ang bahay namin, kaya kitang-kita nila kami ni Papa. Pinakinggan namin ni Papa ang tunog na nagmumula sa lupa. Umabot ng kalating oras ang tunog na iyon at pagkatapos ay naglaho rin naman ito. Kinabukasan ay nabalitaan ni Papa na patay na pala ang kanyang kumpare na may utang sa kanya dahil na disgrasya ito. Noong oras na may nakita si ate na butot balat na tao sa kusina, agad pinuntahan ni Papa ang burol nito at may sinabi sa kabaong ng kumpare niya na, Limos ko na lang sa iyo ang utang mo. Simula noon wala na nangyaring ganun pagkatapos ni Papa sabihin yon sa kanyang kumpare. Alam naman kasi ni Papa na yung nakitang tao ni ate ay kumpare niya na hindi nakabayad ng utang. Hanggang ngayon niya ay kinikilabutan pa rin ako pag naiisip ko yung tunog na narinig namin. Maraming salamat sa pakikinig. God bless and stay safe. Hello, kamusta kayong lahat? Sana nagustuhan niyo yung animated stories natin ngayon. So, shoutout segment tayo ulit. Ang sabi ni Kakaibang Kwento Channel, sobrang creepy nito. Salamat po kay Sir Aldrin. Gumagawa rin po siya ng animated stories. Visit niya rin po. Maganda rin po yung mga kwento doon. Shoutout kay Mark Iverson Bestra. Ang sabi ni Ma'am Jane Cruz, pa-shoutout ulit Lodi Cake. Sobrang saya ko pag may new upload ka. See you soon. Yan, salamat. Ang linis talaga ng animation nyo. Shoutout po to Adrian and Bea from Abu Dhabi, UAE. Ang sabi ni user. Then kay Hannah Cassandra Javier, shoutout po, who been waiting for this. Pa-shoutout Sir Idol, tagal ka namin di napanood. Nakakamiss lang. Sabi ni Jerome Navales. Then kay Trinidad Roger Jr. Maraming salamat Lord sa new upload. May mapapanood na naman akong mga video mo bago matulog. Yan, salamat kay Roger Jr. Trinidad. Shoutout kay Mark Arcedas at kay Marshall Arcedillo. Ang sabi ni Ryan Clifford Perez, Karimlan Horror Stories, you never fail to deliver quality animation and stories. Sir, shoutout. Then, shoutout kay Satur Ugoho. Tama ba? Yan, Satur Ugoho. Ang sabi ni Bianca Nicole Edagalia, Lord, pa-shoutout po sila Alden, Blair, Talia, and Ismael. Sabay-sabay kami nanonood ng animated stories mo. Lagi din kami nag-abang ng mga new upload. Yung voice and character mo, very satisfying. Keep it up and more power sa'yo. Thank you. Then, ang sabi ni Yes May Season, pa-shoutout po kina Lister, Lian, at Lucas. Palagi kami nanonood ng mga nakakabata kong kapatid ng animated horror stories nyo. Thank you and God bless po. Yan, salamat. Ang sabi ni Sena Channel, dapat talaga million sub and viewer ng channel na to kasi maganda yung mga stories and also the animation. Keep up the good work, Idol. Always here na nakabang sa mga videos mo cause it's my favorite. And shoutout na rin po sa next upload nyo po, Idol. More power, quality. Then kay Nadare pa-shoutout naman Lord. Abangan kami ng mga anak ko palagi na mga videos mo. Pa-shoutout po, namimiss ko po lagi videos nyo. Ang sabi ni kay Sea. Then kay Kabalinger Linda, shoutout po nung 2020 pa po kita pinapanood. Kaya sana po ma-shoutout na po ako. Love you Idol, be safe.
Then, shoutout kay Princess Urungan. Idol, pa-shoutout naman dyan kasi lagi ako nanonood, sabi ni Zoe Vlog. Pa-shoutout po, Boss Karimlan. Yan, shoutout sa'yo, Wilson siya. Sabi ni Kung Lao, Kuya, pa-shoutout po. Matagal na po akong panyo. Yan, shoutout sa'yo, User. Plus ay kay Jason Castile. Pa-shoutout naman po. Yan, shoutout sa'yo, Jason Castile. Sa lahat ng nanood at nagabang ng animated horror stories ng channel na ito at sa mga sumusuporta sa Karimlan Horror Stories, maraming salamat!